Mare, nakakaloka ka talaga. Napabuntong hininga si Trixie nang tumawa ng malakas si Arlene. Kasalukuyan silang nasa loob ng isang convenience store na malapit sa daycare center kung saan nag-aaral ang kanilang mga anak. Kahit 4 na taong gulang pa lamang ang mga ito, ay maaari nang mag-umpisang mag-aral ng Kinder Level 1 ang mga ito. 3 oras lamang ang pasok sa eskwela ng kanilang anak, kaya madalas tambayan nilang dalawa ni Arlene ang mini convenience store na iyon. Tanaw na katanaw kasi nila doon ang mini gate na kulay pula ng paaralan. Medyo makulimlim pa rin ang kalangitan, ngunit humupa na ang masamang panahon. Hindi naman bahain ang lugar niya, kaya't may pasok na agad ang mga bata. Samantalang nagpaalam si Songjin sa kanya kanina na uuwi daw muna ito pansamantala sa hotel na tinutuluyan nito ngayon. Tinaasan niya ito ng kilay dahil ayaw niya itong kausapin. "Huwag kang tumawa ng malakas, hiyang-hiya na nga ako eh." Napabuntong hininga siyang muli at pasimpleng sinabunutan ng kanyang sarili. Ikinuwento niya kay Arlene ang lahat ng nangyari sa kanya kahapon. "Mare naman kasi, sumobra yata ang pagkasabik mo dyan sa ex-husband mo eh." Nagkibit balikat lang siya. Dati gwapo siya sa paningin ko, pero ngayon may sungay na siya." Napahagikik si Arlene sa sinabi niya. "Sayang, hindi ko na siya nakita kanina nung hinatid niyo si Jinsu." Napairap na lamang siya sa hangin. Hindi niya talaga ito pinababa sa kotse nito dahil baka pagkaguluhan pa ito ng mga teachers doon. Nagpumilit itong ihatid sa lang dalawa ni Jinsu kanina, kaya sumakay sila sa loob ng kotse nito. Tuwang-tuwa naman ang anak niya kanina dahil first time nitong makasakay sa isang magarang kotse. Feel na feel nitong mayaman ang daddy niya. "Jinsu?" Seryoso niyang tanong kay Arlene. Sabay silang napabuntong hininga. "Hindi naman siguro, Mare. Hindi ko po sigurado. Paiba-iba po kasi ang isip ng lalaking yun eh. Ipaparamdam niyang gustong-gusto ka niya pero the next day, para kang walang kwenta kung ituring niya." May pait siyang nalasahan sa kanyang huling mga sinabi. Naalala niya na naman kasi ang nangyari noon. Bigla na lang nitong binago ang karakter nito at hindi man lamang nagpaalam ng maayos sa kanya. Hindi man lang ito nagpakita sa kanya nang papirmahin siya nito noon sa divorce papers nila. "Oo nga, Mare. Base sa mga kwento mo sa akin, nakakalito nga siya. Biruin mo ba namang bigyan kanya ng kakaibang special na trabaho sa company niya na taga-timpla ng kape? Tapos ipinaramdam niya pa sa'yo na gusto ka rin niya. Pero at the end of the day, nagbago na lang bigla at parang bulang nawala." Napalunok siya nang mas lalo niyang maalala ang nangyari noon. Napahawak siya sa kanyang puso dahil parang kumirot iyon. "Natatakot kasi ako, Arlene. Bakit kaya bumalik siya? Kung umasta siya ay parang gusto niya akong pabalikin muli sa kanya. Natatakot ako dahil isang ngiti at isang kindat niya lang sa akin ay makakalimutan ko na ata ang ginawa niya." Napayuko siya. Nais niyang kutusan ang kanyang sarili dahil simula nang magkita silang muli ni Songjin ay hinahanap-hanap na naman niya itong muli. Natatakot siya sa kanyang nararamdaman. Bakit kasi hindi ka nalang magpaligaw sa iba sa loob ng 4 na taon? Di sana, ngayon may bago ka ng jowa at may daddy na si Jinsu, bago pa bumalik yung ex-husband mo. Hindi naman kasi ganun kadali yun, Arlene. At wala rin naman akong bala kumuha ng isa pang lalaking sakit sa ulo. Sinipsip niya ang isang Tetra Pak orange juice na in-order nilang dalawa ni Arlene. Parang makatambay lang sila roon ng 3 oras. 3 oras din nilang tinitipid iyon para makatambay sila doon. Sa araw-araw na pagtambay nila doon ay halos naikwento na rin nila ni Arlene ang kanilang mga buhay sa isa't isa. "Sus, paano mo naman nalaman kung hindi mo susubukan? Sabi ko sa'yo, di ba? Pagbigyan mo na yung lalaking teacher nila Jinsu. Gwapo naman iyon. At mabait, may gusto pa sa'yo. Payagan mo nang manligaw sa'yo, Mare. Nandito ka lang pala." Sabay silang napalingon ni Arlene sa baritonong boses na nagsalita sa kanilang likuran.
Kusang napanga si Arlene nang mapatingin ito sa napakagwapong mukha ni Songjin. He's wearing a white t-shirt and black short. Nakasuot rin ito ng white cap na lalong nagpagwapo sa binata. Nalanghap rin nilang dalawa ni Arlene ang pabango nito. Para itong artista dahil napapatingin halos lahat ng tao sa loob ng convenience store, mapababae man o lalaki. Parang naengkanto naman si Arlene na napatulala na lamang sa kagwapuhan ni Songjin. Nakakunot ang noo nito dahil narinig nito ang huling sinabi ni Arlene. Tila hindi nito nagustuhan ang suwestyon ng kaibigan na magpaligaw na lamang siya sa lalaking teacher ni Jinsu. Ano naman sa'yo kung narito ako? Mataray niyang sagot kay Songjin nang makabawi siya sa pagkakabigla. Tinitigan lang siya nito bago ito lumingon kay Arlene. Hindi mo ba ako ipapakilala sa kaibigan mo? Napataas ang kilay niya. Magrereklamo siya ngunit naunahan siya nitong magsalitang muli. Hi, I'm Songjin. I am Jinsu's father. Trixie can no longer be courted because I have come back to get her back. I hope that is clear to you. Seryosong sabi ni Songjin sa kaibigan niya. Lalo lamang napanga si Arlene dahil sa sinabi ni Songjin. Samantalang namula naman ang kanyang mga pisngi sa sinabi nito. Yes sir, ikaw ba yun? Grabe, hindi naman kasi sinabi ni Trixie na napaka-pogi mo pala. Wala na, finish na talaga, may nanalo na. Oo, wala nang makakaligaw dito sa kumari ko dahil nasa iyo na ang lahat. Parang tangang sabi ng kanyang kaibigan bago ito kumiti ng husto. Inilabas pa nito ang cellphone nito upang makipag-selfie kay Songjin. Papicture po ako pwede? Grabe ang gwapo mo. Panay ang selfie ng kanyang kaibigan. Napailing na lamang si Trixie dahil sa reaksyon ni Arlene. Ngayon lang kasi ito nakakita ng kasing gwapo ni Songjin. Pinagbigyan naman ito ni Songjin, kaya napairap siya sa hangin. Hanggang ngayon ay gwapong-gwapo pa rin ito sa sarili, dahil ngumingiti na ito ng kaunti sa picture. Mukhang nagustuhan na nito ang sinabi ni Arlene. Pagkatapos magpicture ni Arlene kasama si Songjin, ay nag-request pa ang kaibigan niya na magpipicture daw sila nito. Picture ko rin kayong dalawa, please. Hinila pa ni Arlene ang kanyang kamay upang ilapit siya kay Songjin. Ayoko nga, labas sa ilong na protesta niya. Samantalang napapangiti na ang hudyong ex-husband niya na mukhang nagugustuhan na nito ang nangyayari. Reunion picture lang. Huwag ka nang maarte dyan, Mare. Napakagwapo niyan, lugi ka pa. Ang arte mo, Mare, ha? Bulong sa kanya ni Arlene pero naririnig pa rin iyon ni Songjin. Itinulak siya ni Arlene kay Songjin. Kaya napasubsub tuloy siya sa dibdib nito. At tuluyan na siyang napatayo sa kanyang inuupuan na mataas na upuan. Saglit silang nagkatinginan ni Songjin. Inalalayan nito ang kanyang bewang dahil muntik na siyang matumba at malaglag sa upuan. Mabuti na lamang at nakatayo siya ng maayos. Hyper na hyper kasi si Arlene na para bang kilig na kilig ito. Panay na ang pagpicture nito sa kanilang dalawa ni Songjin, kaya umayos tuloy agad siya ng pagkakatayo at lumayo siya kay Songjin. Para kasing lalabas na sa kanyang dibdib ang kanyang puso sa labis na kabang nararamdaman niya. Ay grabe ang perfect, tili ni Arlene habang patuloy ito sa pagkuha ng litrato nilang dalawa ni Songjin. Tuluyan ang napapangiti si Songjin dahil kinikilig yata ito. Nakasimangot naman si Trixie sa lahat ng pictures nila, lalo na nang akbayan siya ni Songjin. Agad niyang tinapik ang kamay nito at nag-walk out siya palabas ng convenience store. Para kasi silang bumalik sa pagiging teenager sa kilig na nararamdaman niya. Para kay Trixie ay kailangan niyang layuan si Songjin dahil nagdedelikado na naman ang kanyang puso at damdamin sa mga nangyayari sa kanila ni Songjin. Send me all my pictures with her, sabi ni Songjin bago nito kinuha ang sariling cellphone mula sa bulsa nito at buksan ang airdrop ng cellphone nito bago ibigay iyon kay Arlene. Kinilig naman ng husto si Arlene. Nakumpirma nitong may damdamin pa ang gwapong ex-husband nito sa kaibigan niya. My gosh, ang haba ng hair ni Bruha.
Mapapasana all na lang ako. Tili ni Arlene nang lumabas na rin sa convenience store si Songjin upang sundan si Trixie pagkatapos maisend ni Arlene ang mga letrato. Mommy! Sinalubong ni Trixie ng yakap si Jinsu nang lumabas ito mula sa classroom nito kasabay ng mga kindergarten student. Sakto kasing paglabas niya sa convenience store kung saan niya iniwan si Songjin at Arlene ay binuksan na ng mga gwardya ang gate ng daycare center. Hello anak! Hinalikan agad niya si Jinsu sa pisngi nito. Hi Miss Gomez! Napaangat agad ang tingin niya kay Teacher Leo, ang lalaking teacher ni Jinsu. Heartthrob ito sa daycare center at halos lahat ng mga teachers doon at ibang babaeng parents ay nagkakagusto sa binata. He's handsome but not too much. Hindi ito papasa sa standards niya. Dahil simula nang makilala niya si Songjin ay naging napakataas na ng hinahanap niya sa mga lalaki. Lalo na ng pisikal na anyo. Dahil tama si Arlene, na kay Songjin na nga talaga ang lahat. Napakagwapo nito at maganda pa ang pangatawan. Ipinilig niya ang kanyang ulo nang maisip niya ang hudyong ex-husband. Bakit ba lahat na lang ng mga lalaking lumalapit sa kanya ay kinukumpara niya kay Songjin? Hello po Sir Leo, ganting bati niya dito. Sa tuwing susunduin niya si Jinsu mula sa daycare center, ay palagi talagang nagpapapansin sa kanya ang guro nito. Napakasaya ni Jinsu ngayon, panay ang sayaw at kanta niya. Higit sa lahat, na perfect niya po ang exam namin. Nakangiting balita ni Sir Leo sa kanya, habang hawak nito ang test paper ni Jinsu. Mommy, I have 3 stars po oh. Proud na ipinakita naman ni Jinsu ang braso nitong may tatak na 3 stars. Wow, very good ka dyan anak. Nakangiting sabi niya. Napakatalino ni Jinsu, Miss Gomez. Mrs. Song, hindi Miss Gomez. Sabay silang napalingon ni Teacher Leo kay Songjin nang bigla itong sumulpot mula sa likuran niya. Nakipagsukatan ito ng tingin kay Teacher Leo na parabang seryosong-seryoso ang mukha nito. Daddy! Yumakap naman agad si Jinsu kay Songjin. Kung kaya't kinarga ito ng binata bago ito humarap kay Teacher Leo. Napapalunok lamang si Trixie dahil sa pagsusukatan ng pagkalalaki ng dalawa sa pamamagitan ng matalas na pagtingin. Halatang nagulat si Teacher Leo dahil hindi nito inaasahan na ganito kagwapo at kagandang lalaki ang daddy ni Jinsu. I am Songjin, Jinsu's father. Pakilala ni Songjin sa teacher ni Jinsu. Napaikot naman sa ere ang kanyang mga mata. Palagi ba talaga itong magpapakilala sa mga tao na ito ang daddy ni Jinsu? Proud na proud lang, aniya sa kanyang isip. Nice to meet you, Mr. Song. Magalang, ngunit halatang napipilitan lamang itong ngumiti bago ito naglahad ng kamay upang kamayan si Songjin. Ngunit tiningnan lamang nito ang kamay ni Sir Leo. Let's go anak, magsha-shopping pa tayo, sabi nito kay Jinsu bago ito lumakad palayo sa kanilang dalawa. Napalunok siya sa ipinakitang ugali ni Songjin sa teacher ni Jinsu. Nako Sir Leo, pasensya ka na sa kanya ha. It's okay Miss Gomez, no worries. Anyway, bago kayo umalis ay nais kong sabihin sa'yo na sa darating po na Sabado at Linggo ay gaganapin ang 10-year anniversary ng aming paaralan. Magkakaroon kami ng field trip ng mga bata sa Batangas. Lahat po ng mga magulang ay pwedeng sumama. 2 days po iyon at sagot po ng paaralan ang lahat ng gagastusin. Napapangiti siya. Matagal-tagal na rin silang hindi nakakapagbakasyon. Wow, sige po Teacher Leo, sasama kami ni Jinsu. Hello Teacher Leo, malanding bati ni Arlene kay Teacher Leo. Ngumiti lang si Teacher Leo kay Arlene bago nito inulit ang balita nito tungkol sa darating na anibersaryo ng daycare center. Wow, sasama rin kami ng anak kong si Chelsea. Swimming po ba yan? Masayang tanong ni Arlene. Yes, free accommodation po lahat ng gustong sumama. Wow, bongga! Mauna na ako sa inyo, Miss Santos and Mrs. Ramirez. Sabay silang ngumiti kay Sir Leo bago ito umiling at pumasok sa loob ng classroom nito. Kapag ako, Mrs., kapag ikaw, Miss lang,
Hay nako, ikaw na talaga ang may pinakamahabang buhok sa lahat ng babae. Kinurot pa ni Arlene ang tagilian niya. Shh! Marinig ka, nakakahiya. Nga pala, nakasalubong ko si Super Papa Songjin. Nakabusangot ang gwapo niyang fes. Mukhang nagselo sa inyo ni Sir Leo ah. Pang-asar pa ni Arlene sa kanya. Doon pa lang niya naalala na dinala nga pala ni Songjin ang kanyang anak. Naku, ang anak ko! Natatarantang sambit niya. Don't worry, at hinihintay ka ng mag-ama mo sa kotse. Ang taray mo ha, pakotse-kotse ka na ngayon. Goodbye tricycle na ba? Sira ka talaga Arlene. Sige na, mauna na ako sa inyo. Humalik muna siya sa pisngi ni Arlene at sa pisngi ni Chelsea bago siya nagmadaling tumakbo palabas ng daycare center upang sundan si Songjin at Jinsu. Babush, Miss Universe kong Frenny, sigaw pa ni Arlene na halatang masayang-masaya para sa kanya. Mommy, bakit hindi tayo sumakay sa kotse nila Jinsu? Tanong ni Chelsea kay Arlene nang makaalis na si Trixie. Ay oo nga no, luka-luka yun, hindi man lang tayo sinabay. Di bale, maglalakad tayo anak, maganda ang panahon no? Sabi ni Arlene dahil malapit rin ang bahay nila mula sa daycare center. Makikitambay po ba tayo mamayang hapon kila Jinsu? Hindi muna anak, bigyan muna natin ng time si Jinsu with his dad, okay? Nalungkot naman ang kanyang anak. Okay po, mommy. Purgang-purga ka na rin sa ginataang bilo-bilo ni Tita Trixie mo anak, kaya hayaan muna natin silang mag-family bonding. Sana po magkaroon na ng kapatid si Jinsu. Gusto daw po kasi ni Jinsung magkaroon ng baby sister, katulad ko eh. Naku, sana nga anak. Samantalang pagpasok ni Trixie sa kotse ni Songjin, ay nakaupo na sa loob ang kanyang anak. Mommy, bakit naman ang tagal mong nakipag-usap kay Teacher Leo? Saglit siyang napatingin kay Songjin dahil nakatingin ito sa kanya sa maliit na salamin ng kotse nito. May pinag-usapan lang kami anak. Sagot na lamang niya bago niya inawasang mapatingin kay Songjin. Ikinabit na rin niya ang kanyang seatbelt. About saan naman po, mommy? Nagsiselos po si daddy eh. Tiningnan niya si Songjin ngunit nag-iwas lamang ito ng tingin sa kanya bago nito pinaandar ang kotse nito. Seryoso lamang ang gwapong mukha nito at halatang nagsiselos ito. Nag-usap lang kami ng anak tungkol sa darating na anniversary ng school nyo sa weekend. Opo, mami, sabi ni Teacher Leo, free daw po ang lahat ng students and parents sa Batangas. Sama po tayo nila daddy ha. Napalunok siya sa sinabi ni Jinsu. Naku anak, hindi makakasama ang daddy mo dahil sobrang busy siya. Sasama ako. Naputol ang pagsasalita niya nang sumagot si Songjin habang nagmamaneho ito. Talaga po ba daddy? Yehey! Napapalakpak sa sobrang tuwa ito. Huminga siya ng malalim. Ano ba talagang gustong mangyari ni Songjin? Maging isang happy family sila? Pero someday, iiwanan lang rin siya nito? Tahimik na lang siyang tumingin sa labas ng bintana. Napansin niyang ibang daan ang tinatahak nila, kaya hindi niya napigilang magtanong kay Songjin kung saan sila dadalhin nito. Saan tayo pupunta? Hindi naman ito ang daan pauwi. Let's have family time. Wow! Family bonding po tayo, daddy? Yehey! Napasuntok pa sa ere ang kanyang anak sa labis na kaligayahan. Magrereklamo na sana siya ngunit hindi naman kaya ng loob niya na putulin ang kaligayahan ng kanyang anak. Yes anak, I will buy whatever you want. Daddy, I only wanted to be with you po and to be with mommy. I already have everything I want po kapag kasama ko kayo ni mommy. Napalunok siya sa sinabi ng anak. Hindi tuloy niya mapigilang makaramdam ng awa para dito. Nagkatinginan silang dalawa ni Jinsu. Para bang naramdaman rin nito ang awa para sa anak nila. Don't worry anak, I will always be with you from now on. Seryosong pangako ni Songjin sa kanilang anak. Napaiwas siya ng tingin kay Songjin. Mamaya ay kakausapin niya ito na wag na itong mangangako kung hindi naman ito kayang panindigan. Katulad ng plano ni Songjin, dinala silang dalawa nito sa isang napakalaking mall. Ibinili nito ng napakaraming toys ang kanyang anak. Masaya rin siya dahil hindi naman niya nabibilhan
ng laruan si Jinsu dahil sakto lamang ang budget niya. Tama na yan, hindi na magkakasya sa bahay namin ang mga laruan na yan. Pigil niya kay Songjin dahil balak yata nitong bilhin ang lahat ng mga laruan sa toy store na yun. Di bibili tayo ng malaking bahay para magkasya. Bali walang sagot ni Songjin. Napabuga siya ng hangin dahil hindi na niya kaya pang tiisin ang mga sinasabi nito. Masyadong umaasa ang puso niya sa mga sinasabi nito. Natatakot siya. Natatakot siyang madismaya silang dalawa ni Jinsu kapag nagsawa na naman ito sa kanila. Hinayaan na lang niyang bilhin nito ang napakaraming laruan ng anak nila. Masayang masaya rin kasi si Jinsu, kaya hindi na lamang siya nakialam. "Mommy, are you sad?" Tanong ni Jinsu nang nasa loob na sila ng restaurant. Nahahalata na pala ng anak niya ang pagiging tahimik niya mula pa kanina. "Hindi anak. Bakit ka po sad, Mami?" Umiling siya. "Hindi masaya nga ako anak eh." Tumingin siya kay Songjin. Nakatingin rin ito sa kanya. Para bang nalulungkot rin ito. "Kumain ka na, Tixie. Lumalamig na ang pagkain." Seryosong sabi ni Songjin. "Mommy and Daddy, sana po huwag na kayong mag-away. Sana po magkabati na kayo. Kasi nalulungkot po ako." Nakayokong sabi ni Jinsu. Napalunok siya at nag-alala para sa anak niya. "Hindi naman kami magkaaway ng daddy mo anak." Napipilitan niyang sagot at niyakap niya ang kanyang anak. Tila sinamantalangan niyang iyon ni Songjin. "Oo anak, hindi kami magkaaway ng mami mo. Group hug tayo?" Nanlaki ang mga mata ni Trixie nang makiyakap si Songjin sa kanilang pagyayakapan. Nanigas yata ang buong katawan niya nang maramdaman niya ang pagyakap nito sa kanya. Napapagitnaan nila si Jinsu ngunit kung yumakap ito ay parabang siya lamang talaga ang gusto nitong yakapin. Napalunok siya ng mahigpit at humigpit lalo ang pagkakayakap ni Songjin sa kanya. Palakas rin ng palakas ang pagtibok ng kanyang puso. Napakasarap sa kanyang pakiramdam ang pagyakap nito. Saglit pa nitong pinisilang bewang niya, kaya napatingin siya sa mukha nito. Pinangdilatan niya ito ngunit pilyo lamang itong ngumiti sa kanya. Muli siyang niyakap nito kaya halos mapasubsob siya sa leeg nito. Naiipit tuloy nila si Jinsu sa posisyon nilang iyon. "Mommy, Daddy, hindi na po ako makahinga." Agad silang naghiwalay ng yakap nang magreklamo ang kanilang anak. Kasing pula siguro ng kamatis ang kanyang muka dahil sa ginawang pagyakap ni Songjin sa kanya. "Sorry anak," nakangiwing sabi niya. Samantalang ngiting aso naman ang ex-husband niya na parang tuwang-tuwa sa pagkakayakap sa kanya kanina. "Masaya po ako at nag-group hug tayo, Mommy and Daddy. Promise niyo po sa akin na hindi na po kayo mag-aaway na dalawa ha?" "Oo anak," sagot na lamang niya upang hindi na malungkot ang anak nila. "Promise, Mommy?" Nangaasar na tanong ni Songjin. Nakaramdam siya ng kung anong kiliti sa kanyang kalooban nang tawagin sa nitong Mommy. Pakiramdam tuloy niya ay mag-asawa talaga sila. Pinaningkitan niya ito ng kanyang mata dahil parang tuwang-tuwa ito sa nangyayari. "Yes, Daddy." Ganting pang-asar niya kay Songjin. Napalunok naman ito nang tawagin niya rin itong Daddy. Saglit itong napakagatlabi bago ito uminom ng apple juice. Napainom rin tuloy siya ng mango juice dahil napatingin siya sa pagkagatlabi ni Songjin. Para bang nagiinit ang kanyang katawan. "Yay! Magkakaroon na ako ng baby sister." Napabuga sila ng sabay ni Songjin sa iniinom nilang apple juice at mango juice dahil sa sinabi ng kanilang anak. Basang-basa ang mukha ni Jinsu dahil naibuga nilang dalawa iyon sa mukha mismo ng anak nila. "Mommy, Daddy!" Napaiyak ito dahil sa kanilang ginawa. Todo naman ang pagpunas ng mukha ni Jinsu. Silang dalawa ay natataranta at huli na nang mahuli niyang napapangiti si Jinsu habang pinupunasan ang mukha ng kanilang anak. Hindi tuloy niya maiwasang mapangiti na rin. Kawawa naman ang anak nila. Naligo ng juice nang wala sa oras. Mahimbing nang natutulog si Jinsu. Nahirapan siyang patulugin ito dahil sa nag-iiyak ito simula nung umuwi sila ni Songjin.
Pinauwi niya kasi ito dahil hindi na ito maaaring makitulog sa kanilang bahay. Maganda na ang panahon at wala ng rason para patulugin niya pa ang lalaking iyon sa kanilang bahay. Malungkot itong umuwi. Nalungkot rin siya ngunit hindi niya iyon pinahalata. Mabuti na ang maging ganito at maging malinaw dito na hindi na sila muling magiging katulad noon. Ngunit hindi siya makatulog. Ilang oras pa lamang itong nakakauwi ay tila namimiss niya na ito. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Nagdedelikado na ang kanyang puso. Muling binubuhay ni Songjin ang pag-ibig na matagal na niyang nais kalimutan. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak upang mahimbing itong makatulog. Kamukhang kamukha talaga ito ni Songjin. Medyo namumula pa ang paligid ng mga mata nito dahil umiyak ito nang umuwi ang daddy nito. Nangako naman si Songjin na ihahatid itong muli bukas sa daycare center at ipapasyal itong muli. Napakasarap sanang makisakay sa mga ipinapakitang interes at pagmamahal ni Songjin para sa kanilang dalawa ni Jinsu. Napakasarap isipin na maaari pang mabuo ang kanilang munting pamilya. Ngunit natatakot siya ng sobra. Ayokong umasa muli, anak. Napabuntong hininga siya at tahimik na umiyak habang iniisip niya si Songjin. Gustong-gusto niya rin na yakapin ito ng mahigpit, ngunit natatakot siya na baka this time ay hindi na niya kayanin kung iiwanan pa siyang muli ng lalaking iyon. Lalo na at dalawa na sila ngayon ng anak niya ang masasaktan. Kailangan muna niyang makita at mapatunayan kung totoo ba ang mga pangako ni Songjin sa kanila bago niya ulit ito pagkatiwalaan. Kinabukasan ay maagang dumating si Songjin sa kanilang apartment. May dala-dala itong isang bouquet ng red roses nang pagbuksan niya ito ng pinto. Sinalubong agad ito ng mahigpit na yakap ni Jinsu. Daddy, I miss you. Mahigpit ang yakap ni Jinsu kay Songjin dahil kanina pa ito sabik na makitang muli ang daddy nito. I told you baby, babalik ako, di ba? Kinarga agad ni Songjin ang kanilang anak gamit ang isang kamay nito dahil may hawak na isang bungkos ng bulaklak ang isang kamay nito. Napalunok siya nang mapatingin ito sa kanya. Good morning, this is for you. Seryosong sabi nito bago iabot sa kanya ang bulaklak. Tiningnan lamang niya ang bulaklak kahit nagkarambulan na ang bituka niya sa kanyang tiyan at parang tinatambol ang kanyang puso. Ano yan? Flowers. Napairap siya upang itago ang kilig na kanyang nararamdaman. Hindi ko kailangan yan. Wala naman akong sakit at hindi pa naman ako patay para bigyan mo ko ng bulaklak. Pagtataray niya dito bago ito tinalikuran. Napansin niyang nalungkot ang gwapong mukha nito. Anak, sayo na lang to ha? Okay po daddy, ibibigay ko sa crush ko sa school. Piliyong sabi ni Jinsu. May crush ka na? Ang bata mo pa anak. Tanong ni Songjin na ikinahagik-hik lang ni Jinsu. Kanino pa ba magmamana? Pabulong-bulong niyang sabi habang inihahanda niya ang school bag ni Jinsu. Opo daddy, meron. She's cute po. Si Chelsea? Tanong ni Songjin. Umiling agad ang bata. Kaibigan ko lang po si Chelsea daddy. She's my sister. Iba po ang crush ko daddy eh. Who? I don't know her name. Kibit balikat niyang sagot. Ginulo ni Songjin ang buhok ng anak nito dahil napaka-cute nito. Ihatid mo na si Jinsu. Hindi na muna ako sasama sa inyo. Mataray niyang sabi kay Songjin bago niya iabot ang school bag ni Jinsu. Why mommy? Napapalabing tanong ng anak. Masama ang pakiramdam ko anak. Si daddy na lang ang maghahatid sa iyo sa school at magsusundo. Get well soon po mommy. Tahimik lamang na nakatingin sa kanya si Songjin. Alam nitong hindi masama ang pakiramdam niya. Let's go anak. Seryosong sabi ni Songjin pero nakatingin ito sa kanya na parang nagtatampo ito. Inirapan niya lang ito. Inawanan pa rin nito ang bulaklak sa gilid. Oh, yung bulaklak mo. Kay Jinsu na lang yan. Putol ni Songjin sa pagsasalita niya bago tuluyang umalis. Napabuntong hininga siya sa inis. Nang makaalis na ang kotse nito ay agad niyang nilapitan ang bouquet ng roses. Pasimple niyang inamoy iyon. Napapikit pa siya dahil fresh red roses ang mga yon.
May maliit na card na nakaipit sa mga bulaklak, kaya natukso siyang basahin iyon. Napahawak agad siya sa kanyang dibdib nang mabasa niya ang mini note na iyon. Sulat kamay iyon ni Songjin dahil naalala niya iyon. Habang binabasa niya iyon ay parang unti-unting napapawi ang takot sa kanyang puso. Ngunit, is it worth the try? Kakayanin ba niya kung bigla na naman itong mawala at mang-iwan? Wala pang 10 minuto nang may kumatok sa pinto ng apartment nila. Napakunot noo agad nang makita ang lalaking bisita niya. None other than Gavin Salvador. May kasama itong magandang chinitang babae. Seryoso ang muka-muka nito at medyo nahihiya sa kanya. "Good morning, Trixie," bati ni Gavin sa kanya. "Anong ginagawa niyo dito?" "Miss Trixie, ako yung asawa ni Gavin. I'm Carol. Nandito kami para personal na humingi ng tawad sa'yo. Maaari ba tayong makapag-usap?" Mahinahon at may halong pagmamakaawang tanong sa kanya ng babaeng chinita. Ito pala ang napangasawa ni Gavin Salvador. Napanood niya sa telebisyon noon ang naging grand proposal ni Gavin sa babaeng ito. Huminga siya ng malalim. Hindi naman siya bastos para ipagtabuyan ang mga ito at mukhang nais talagang humingi ng tawad ng mga ito sa kanya. "Tuloy kayo." Walang kangiti-ngiti niyang sabi sa mga ito. Inilagay muna niya ang bulaklak sa isang vase at nilagyan niya iyon ng tubig bago siya humarap sa mag-asawang naghihintay sa kanya sa living room habang nakaupo ang mga ito sa sofa. "Anong pag-uusapan natin?" Seryosong tanong niya bago siya umupo ng pang-isahang sofa katapat ng mga ito. Hinawakan agad ng babae ang kamay ni Gavin. "Miss Trixie, we are very sorry. Sobrang nanghina kami ng asawa ko nang mapanood namin ang ginawa sa'yo ng mga guard. Maniwala ka man sa hindi. Hindi talaga namin nabalitaan ang ginawa sa'yo ng mga yun. Kung hindi pa sinabi ni Songjin sa amin ang tunay na nangyari, ay wala pa rin kaming kamalay-malay na kinaladkad ka ng mga iyon sa labas ng building habang nakahubad ka." Napayuko si Carol at ingat na ingat ito sa pagsasalita. "Believe me, Trixie, hindi ko sinasadyang sirain ang buhay mo. Pinagsisisian ko ang lahat. If I could only go back to that day, ako mismo ang magtatanggol sa'yo. Ang buong akala ko ay binihisan ka nila or hinayaan ka muna nilang makapagbihis. I'm so sorry, Trixie." "Sorry rin, Trixie, dahil nung nagkita tayo sa coffee shop, ay tinakot kita na kukulamin kita. Akala ko kasi ay gusto mo pa talagang habulin si Gavin noon." "Ikaw yun?" Namamanghang tanong niya. Tumango ito. "Oo, ako yung babaeng makapalang makeup noon, kaya akala mo siguro ay totoong mangkukulam ako." Noon kasi ay pinuntahan niya pa si Gavin sa isang coffee shop at saktong kasama nito ang isang pangit na babae. Tinakot siya ng pangit na babae na kukulamin siya nito. Simula noon ay hindi na siya lumapit pa kay Gavin. Lumapit lang naman ako kay Gavin noon para humingi ng tulong. Naging viral kasi ang videos ko noon. "Sorry, Trixie. Hindi kasi ako nakakapanood ng balita at hindi rin ako gumagamit ng social media. Maniwala ka man o hindi, kay Songjin ko lang nabalitaan kung gaano ko nasira ang buhay mo. Sobra akong nagsisisi." Napalunok si Trixie nang makita at maramdaman niya ang tunay na pagsisisi sa mukha ni Gavin, lalo na nang lumuhod ito sa harap niya. "Alam kong kulang ang pagluhod ko sa'yo para mabayaran ang kasalanan ko. I ruined your life. I'm very sorry." Namumula ang mga mata nito habang humihingi ng tawad sa kanya. Hindi naman siya Diyos para hindi magpatawad. "Tumayo ka dyan, Sir Gavin. Malinaw na po sa akin ang lahat. Huwag niyo na pong isipin yun. Lahat naman ng bagay ay nangyayari dahil may mga magandang dahilan sa bandang huli." Dahan-dahan itong tumayo para parang nabunutan ito ng tinik sa dibdib nito. Nagyakapan ng mag-asawa sa harap nila. "Kung alam mo lang, Trixie, simula nang makita namin kung anong nangyari sa'yo, ay nahirapan na kami ng asawa ko. Sobrang nakonsensya kami at nag-alala ng husto sa'yo. Kung anong maitutulong namin para malinis ang pangalan mo." "Hindi na kailangan, Miss Carol. Okay naman ako ngayon. Mabuti na ang buhay ko at nakalimutan na ng mga tao ang eskandalo na ginawa ko noon. Hindi lang naman si Sir Gavin ang may kasalanan noon.
dahil kasalanan ko rin po iyon. Napayakap sa kanya si Carol sa sobrang katuwaan nito. Napakabait mo pala, Trixie. Salamat sa pagpapatawad sa asawa ko. Salamat talaga. Kahit siya ay parang nabunutan ng tinik sa kanyang puso. Hindi niya akalain na kailangan niya pala ng sorry mula sa mga ito dahil parang nawala ang mabigat na nakadagan sa puso niya. Ang mabigat na nakadagan sa pagkatao niya. Tunay nga palang napakasarap magpatawad. Inalok niya ng almusal ang mag-asawa ngunit tumanggi ang mga ito dahil may business meeting pa raw si Gavin. Maayos silang nakipag-usap at nagkapatawaran. Nagustuhan niya ang paraan ng paghingi ng tawad ng mga ito sa kanya. Simple lamang ngunit taos puso. 3 oras niyang hinintay ang pagbabalik ng mag-ama. 3 oras na rin pala siyang nag-iisip kung bibigyan din niya ng pagkakataon si Songjin. Dahil bibigyan niya ng pagkakataon si Gavin na makapagpaliwanag sa kanya, parang unfair naman kung hindi niya pagbibigyan si Songjin. Ngunit may takot pa rin siyang nararamdaman. Mag-aalas 3 na ng hapon ay wala pa rin ang mag-ama. Nag-alala siya ng husto. Malapit na siyang tumawag ng pulis dahil baka kinuha na ni Songjin ang anak niya. Hanggang sa nakatanggap siya ng tawag mula sa unknown number. Mommy? God, nasan kayo, Jinsu? Hindi niya mapigilang magalit nang marinig niya ang boses ng kanyang anak sa kabilang linya. Sorry, Mommy. Si Daddy po kasi na-aksidente. Nanlaki ang kanyang mata sa sinabi ng anak. Ano? Nasan kayo ngayon, anak? Anong nangyari kay Songjin? Nasa ospital po kami pero don't worry. Okay na po si Daddy. Hinintay ko lang pong magising bago ako makahiram ng cellphone. Ayos lang ba si Daddy mo, anak? Anong nangyari sa kanya? Don't worry, Trixie, I'm fine. Minor accident lang ang nangyari. I'm sorry kung hindi agad ako nakatawag sa'yo. I'm sorry, nag-aalala ka na kay Jinsu. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang emosyon na kanyang nararamdaman. Sobrang nag-aalala siya ng husto para kay Songjin. Sigurado ka bang okay ka lang? Ano ba kasing nangyari? Yes, I'm okay. Iisipin ko na lang na nag-aalala ka niyan sa akin. She heard him slightly chuckled. Nakuha pa talaga nitong maging pilyo kahit na aksidente na ito? Ano nga ba kasing nangyari sa inyo? Bakit nakatulog ka? Bakit nawalan ka ng malay? Yung anak natin, ayos lang ba siya? Sunod-sunod niyang tanong. Yeah, he's fine. Wala namang nangyari sa akin. Mommy, nabagsakan po si Daddy ng halaman mula sa 2nd floor ng school namin. May naghahabulan daw po ng mga bata at sakto sa ulo po ni Daddy bumagsak yung paso ng halaman. Inagaw ni Jinsu ang cellphone ng daddy nito at ito na ang nagkwento mismo sa kanya. Napakunot ang kanyang noo. Sa tagal-tagal na niyang hinahatid sundo si Jinsu ay wala namang mga halaman mula sa 2nd floor ng daycare center. Nasaan ospital kayo, anak? Pauwi na daw po kami, Mommy. Inalagaan ko po si Daddy kaya don't worry na po. Nakahinga siya ng maayos nang malaman niyang uuwi na rin ang mga ito. O sige, mag-iingat kayo ha. Buong pag-aalala niyang sinabi sa kanyang anak. Okay po, Mommy. Huwag ka daw pong magagalit kay Daddy kung late niya na akong nahatid, Mommy. Tell your Daddy na hindi ako galit sa kanya at mag-iingat kayo pag uwi ha. Really? Tanong ni Songjin sa kabilang linya dahil inagaw pala nito mula kay Jinsu ang cellphone nito. Kaya narinig na nito ang mga sinabi niya. Nabigla siya, kaya pinatay na nitong muli ang tawag. Naku Mare, wala pa ba ang ex-husband mo? Pinatuloy ni Trixie si Arlene at Chelsea nang kumatok ito sa kanilang apartment. Ang akala niya ay si Songjin at Jinsu na iyon. Wala pa nga pero pauwi na raw sila. Kanina pa sana ako pupunta dito para sabihin sa'yo yung nangyari. Kaso dumating yung bayaw ko, nakalimutan ko tuloy. Hay nako, napuruhan ang ulo ni Pogi. Awang-awa nga ako Nagdugo yung ulo niya at nawalan pa ng malay. Mabuti na lang at may malapit na ospital lang doon sa school. Lalo siyang nag-alala para kay Songjin. Tinanggal ni Arlene ang tsinelas nito at pink rubber shoes ni Chelsea bago pumasok ng pinto ang mga ito. Ang kaibigan niyang ito ay todo na agad sa pagkukwento kahit hindi pa ito nakakapasok sa loob ng apartment niya. Puntahan ko kaya sila sa ospital? Nagdadalawang isip na sabi nito.
Mag-30 minutos na kasi simula nang makausap niya sa telepono ang mga ito at nag-aalala na siya ng husto para kay Songjin. Para sa anak niya. O sige mare, puntahan mo dahil baka kailangan ng alaga at pagmamahal ng asawa mo doon. Sinimangutan niya ito. Panay ka talaga kalokohan, Arlene. Dito muna kayo ha. Napatakbo pa siya papunta sa kanyang kwarto upang kuhanin ang body bag niya. Iniwan niya muna si Arlene at Chelsea sa apartment nila upang puntahan si Songjin at Jinsu sa ospital. Nag-tricycle na lang siya papunta doon dahil malapit lang naman ang sinasabing ospital ni Arlene. Pagdating niya sa ospital ay dumiretso agad siya sa emergency room at front desk nito. Hello po, may pasyente po bang? Magtatanong pa lang sana siya sa nurse na nakaupo sa front desk nang marinig niya ang boses ng kanyang anak sa di kalayuan. Mommy! Napatingin agad siya sa pinanggalingan ng boses ni Jinsu. Nasa hallway ito ng ospital, habang karga-karga ito ni Songjin. May 6 na bodyguards rin ang nasa likod ng mga ito. And just like the old times, iyon pa rin ang mga bodyguards ni Songjin mula noon hanggang ngayon. Napansin niyang nakilala siya ng mga ito dahil sabay-sabay napangiti sa kanya ang mga ito. Tila na-miss rin siya ng mga bodyguards ni Songjin kahit pa napakasaway niya noon. Ngunit na kay Songjin lamang ang paningin niya ng mga sandaling iyon. May bendang kulay puti ang nakabalot sa noon nito. May kaunti pang dugo ang bumakat sa bendang iyon. Kakaiba ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Songjin. Para bang natouch ito sa nakikita niyang pag-aalala sa kanyang muka. Hello mami, anong ginagawa mo dito? Sinigurado ko lang anak na makakauwi kayo. Naramdaman niyang nakatingin sa kanya si Songjin. Daddy's fine already mommy, don't worry na po. Si Superman yata ang daddy ko. Hindi naman ako nag-aalala para sa kanya anak. Sa'yo ko nag-aalala. Let's go, umuwi na tayo. Akmang kukuhanin niya si Jinsu mula sa mga bisig ni Songjin ngunit pinigilan siya nito at kinuha nito ang kanyang kamay. Agad siyang napatingin kay Songjin nang hawakan nito ang kamay niya at pinagsiklop iyon sa isang kamay nito. Napatulala siya sa pagkakasiklop ng kanilang mga kamay. Parang huminto ang oras nang maramdaman niyang ang mainit nitong palad. Nais niyang magreklamo, ngunit mas malakas ang puwersang nagsasabi sa kanya na gusto niya ang ginawa nitong paghawak sa kanyang kamay. Kaya naman hinayaan lamang niya ito. Tinitigan niya ito sa magandang mga mata nito. Ako nang magkakarga sa anak natin. Let's go home. Lumakad si Songjin habang karga si Jinsu at hawak ang kanyang kamay. Kaya't napatisunod na lamang siya dito. Napahagikik naman ang pilyong anak nila. Kuya Kalbo, nakakakilig no? Tanong ni Jinsu sa isang bodyguard ni Songjin na kalbo. Tumawa lamang ang mga bodyguards ni Songjin dahil sa kapilyuhan ng bata. Jinsu, that's bad. Puna niya sa kanyang anak na nambuli na ng isang bodyguards. Baka kasi isipin ni Songjin na tinuturuan niya ng masama ang kanyang anak. Akmang babawiin sana niya ang kamay niya dahil pinagtitinginan na sila ng mga nurse at pasyente na nadadaanan nila ngunit mas hinigpitan ni Songjin ang pakikipag-holding hands sa kanya. Napalunok na lamang siya dahil gusto rin naman niya ang pakiramdam na dinudulot ng pag-holding hands nila. Sa unang pagkakataon ay nagmukha talaga silang isang pamilya. Isang sosyal na pamilya dahil may 6 pang bodyguards ang nakasunod sa kanya. Sumakay sila sa kotseng naghihintay sa kanila sa tapat ng ospital. Maraming osesero at osesera ang napapatingin sa kanila. Masakit pa ba yung sugat mo? Maya-maya ay hindi niya mapigilang itanong kay Songjin habang nasa loob sila ng kotse nito. 3 silang nasa likod ng kotse at napapagitnaan nila si Jinsu. Samantalang may driver na nagmamaneho para sa kanila. Yeah, a little bit. Bakit kasi nalaglagan ka ng halaman? Napaka-imposible naman dahil wala namang halaman sa 2nd floor. I want to ask you, kung papayag kang ilipat ko si Jinsu sa ibang school, delikado kung ang anak natin ang nadisgrasya ng ganito. Hindi ko mapapalagpas kung si Jinsu ang nabagsakan. Hindi agad siya nakasagot dahil may punto ito. Ang problema lang ay baka hindi nito gustong lumipat sa ibang paaralan. I don't want to transfer daddy. May crush akong kulot...
salot sa school namin eh. Hey Jinsu, bad yan anak. Huwag kang magsasabi ng bad words. Sita niyang muli sa anak niya na lumalabas ang tunay na pagkapilyo. Napapadalas na ang pagiging bully nito at hindi niya iyon nagugustuhan. Napalabi ito. Please, mommy and daddy, ayoko pong lumipat sa ibang school. Nagtinginan lamang sila ni Jinsu bago ito bumuntong hininga. Fine baby, magdodonate na lang ako sa school nyo para maging maayos. Yehey, thanks po daddy. Masayang sabi ni Jinsu bago ito yumakap sa daddy nito. Napapailing na lang si Trixie. Mukhang under din ni Songjin ng kanilang anak dahil sinusunod nito ang anumang gustuhin ni Jinsu. At nakapagpahinga na nga ito pagka-uwi nila sa bahay. See you tomorrow, sabi na lamang niya kay Songjin bago siya tumakbo papasok sa kanyang kwarto. Napagtanto niyang kailangan niyang bigyan ng pagkakataong magpaliwanag ito sa kanya. Wala naman sigurong masama kung bibigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon, hindi ba? I'll still love him. Actually, I never stop loving him. Ang haba naman ng nguso mo, Mare. Napabuntong hininga si Trixie habang nakatanaw siya sa labas ng bintana ng bus. Kasalukuyan silang papunta sa Batangas kasama ang mga guro, magulang at mga estudyante ng daycare center. Ngayon gaganapin ang pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng paaralan. Libre ang lahat ng kanilang expenses mula sa transportasyon, pagkain at akomodasyon nila dito sa Batangas. Ang lahat ng mga tao sa bus na iyon ay talaga namang sabik na sabik at masayang masaya, bukod sa kanilang dalawa ni Jinsu. Nakanguso rin ito katulad niya, dahil hindi sumipot si Songjin ng araw na iyon. Labis ang pagkadismaya nilang dalawa ng kanyang anak. Sabik na sabik pa naman siyang makasama ito, dahil balak na niyang bigyan ito ng isa pang pagkakataon. Hay naku Mare, huwag ka nang malungkot dyan. Malay mo may importante lang siyang gagawin tapos susunod na lang siya sa Batangas, di ba? Sabi pa ni Arlene habang kumakain ito ng chichirya. Muli na lamang siyang napabuntong hininga. Bahala siya sa buhay niya. Gaya naman talaga yan si Songjin eh. Bigla na lang mawawala. Nalasahan niya ang pait ng kanyang mga sinabing salita. Naiinis siya dahil muli na naman siyang umasa sa binata na makakasama nila ito ngayon. Ay sus! Ang bitter mo naman, Mare. Malay mo naman may bigla lang nangyari. Napakanega mo talaga, no? Tawagan mo kaya? Lalong umasim ang kanyang muka. Katabi niya ito sa loob ng bus dahil sa kabilang upuan ng bus ang mga anak nila. Nais daw kasi ng mga bata na magkakatabi ang mga ito. Katabi ng kanyang anak si Chelsea at isa pang batang babaeng kulot-kulot ang buhok. Bata pa lang ito, ay tila nagmamana na ito kay Songjin sa pagiging playboy. Si Jinsu pa kasi talaga ang namili ng mga kakatabi nito sa upuan ng bus. Mabuti na lang at mabait rin ang nanay ng kulot na bata. At sa tingin niya, ito ang batang babaeng kulot na sinasabing crush ng kanyang anak. Hindi ako bitter, no? Hindi ko rin siya tatawagan. Naiinis niyang sambit. Nagkibit balikat na lamang si Arlene at pinagpatuloy na lamang ang pagkain ng chichirya. Mami, hindi ba tumawag si Daddy? Tanong ni Jinsu sa kanya pagbaba nila sa bus nang makarating na sila sa beach house ng kanilang principal. Maganda at kaaya-ayang tanawin ang sumalubong sa kanila. Isang karagatan na may puting buhangin sa dalampasigan at may iba't ibang house cottage ang nakatayo sa di kalayuan. Doon raw sila matutulog ng isang gabi habang ginaganap ang pang-10 anibersaryo ng paaralan. Hindi na yan pupunta anak. Hayaan mo. Tayo. Bago pa maituloy ni Trixie ang sasabihin ay nagsisigaw na si Jinsu habang nakatanaw ito sa di kalayuan. Parang tumalo ng kanyang puso nang mapatingin siya sa lalaking naka-beach navy blue short at walang pang itaas na damit. Nagsusumigaw ang ganda ng pangatawan nito na mayroong mga pandesal sa tiyan. Songjin? Hindi makapaniwalang wika niya habang papalapit si Songjin sa kanila. Palakas ng palakas ang tibok ng kanyang puso at parang nagwawala na iyon sa kanyang dibdib. Kung hindi pa siya kinurot ni Arlene sa kanyang tagiliran, ay hindi pa siya matatauhan. Mari, ang laway mo, malapit ng tumulo. Gosh! Napasarado tuloy siya ng kanyang bibig
dahil nakanga pala siya. Mabuti na lamang at sinabihan siya ni Arlene upang magising siya sa pagkahumaling sa angking kagapuhan ng binata. "Hay, ang tagal niyo kaya nauna na ako," nakangiting sabi ni Songjin nang makalapit ito sa kanila. Karga-karga na nito ang kanilang anak. "Bakit nauna ka dito?" Halos walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Nakakatuyo pala ng lalamunan ang kagwapuhan nito, kaya napalanok siyang muli at inulit niya ang kanyang pagsasalita sa mas malinaw na boses. Bakit ka nandito?" Halos magkanda bulol-bulol niyang tanong. "Surprise! Namiss mo ba ako?" Malokong tanong nito kaya napalunok tuloy siyang muli. "Kamusta na ba yung sugat mo? Akala ko hindi ka makakasama dahil na-comatose ka na." Dinaan na lamang niya sa biro ang pagkataranta ng kanyang puso. "I'm fine, don't worry." Kinurot muli ni Arlene ang kanyang bewang. "Asus, kunwari ka pa mare. Kanina ka pa nga malungkot dahil akala mo hindi nakasama si Pogi." Pinangdilatan niya ng mata ang madaldal niyang kaibigan, kaya tumigil itong muli sa pagsasalita. "May inasikaso lang ako. We have a special room." Muntik na siyang masamid sa sarili niyang laway dahil sa sinabi nito. "Wow, pati ba kami? May special room din?" Excited namang tanong ni Arlene. "Yes, sosyal. Thank you kumpare." Pinalo pa nito ang braso ni Songjin at marahan itong pinisil iyon. Muli na namang sungit ng mga mata nito sa kanya. Natawa tuloy si Trixie sa sinabi ni Arlene. Napangiti na rin si Songjin ngunit napatitig ito sa masayang mukha ni Trixie. "Let's go na po, Mommy and Daddy. Nasa dulo na po ang mga teachers namin at mga classmate, oh. Let's go." Ngumiti siya ng matamis dahil hindi niya na mapigilang kiligin. Pinagbigyan niya itong hawakan ng kanyang kamay. Halatang nabigla ng kaunti si Songjin nang masilayan nito ang matamis niyang ngiti at marahang pagpisil niya sa palad nito. Napakagat-labi siya dahil pinisil na rin ito ang kanyang kamay. Kilig na kilig naman si Arlene habang nakatingin ito sa kanilang dalawa. "Hay nako, taga sana all na lang talaga ako. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig." Napakanta pa si Arlene at nauna itong lumakad sa kanila habang hila-hila nito sa kamay nito ang bulinggit nitong anak. Natawa naman sila ng sabay ni Songjin dahil wala sa tono ang boses ng kaibigan niya. Nagsimula na ang mga aktibidad na inihanda ng guro para sa mga bata. Kinakailangan makisali ng mga magulang sa mga palarong iyon. Binigyan sila ni Songjin ng kanilang isusuot. Nais niyang matawa dahil family swimming attire yun. Magkakatulad sila ng kulay. "Perfect!" Nakangising sabi ni Songjin paglabas niya ng restroom. Naipanalo nila ang lahat ng mga palaro at tuwang-tuwa ang anak nila. Nasa isip ni Trixie sa mga oras na yun, masaya siya na tama ang magiging desisyon niya kung bibigyan niya muli ng pagkakataon ang dati niyang asawa. "Let's talk later?" "Sige." Napaaga lamang ang atensyon nila nang magsalita ang prinsipal ng daycare center. Nakilahok na sila sa iba't ibang mga natitirang activities pa ng mga ito. Masayang-masaya ang mga teachers, mga magulang at mga estudyante sa makukulit na games na nilaro nila. Nang maghapon na ay ibinili niya kay Arlene ang kanilang anak. Samantalang napapatingin na lamang si Songjin sa kanyang tabi dahil inaasal sila ni Arlene sa pagkakataong yun. "Mag-uusap lang kami." Tumawa na lamang si Arlene ngunit patuloy pa rin ito sa pangaasar sa kanila. Bumalot ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa habang nakatitig sa isa't isa. Tanging tunog lamang ng alon sa dagat na humahampas sa dalampasigan ang kanilang naririnig. Nakatayo sila sa puting buhangin habang nakayapak ang kanilang mga paa. Napalunok siya nang hawakan ni Songjin ang dalawa niyang kamay at itapat nito sa mukha nito upang halikan ang mga yun. "First, I want to say thank you for giving me a chance to explain everything." Panimala nito habang nakatingin sa kanyang mga mata. "Okay." Sagot niya habang dinig na dinig niya ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. "It's all my fault. Kasalanan ko kung bakit tayo nagkahiwalay. The night na may nangyari sa ating dalawa, I was the happiest man. Inalok kita nung gabi na yon na magkwentuhan tayo
dahil gusto kong masulit yung gabi bago ako pumuntang Germany. Because I feel something for you. Something very special. Mula nang makita ko yung resume mo as caregiver ni Mama, nakuha mo na ang interest ko. You are exactly my type. But 1 year later pag uwi ko, nakita na naman kitang muli. Sinakal mo pa nga ako pero lalo akong nagkagusto sa'yo at hindi ka na mawala sa isip ko. Lalo na nang mapanood ko lahat ng CCTV videos niyo ni Mama. Lalong lumalim ang nararamdaman ko. Gusto kong magtapat sa'yo pero nahihiya ako. Lalo na nang sabayan pa ako ni Attorney Jacob sa panliligaw ko sa'yo. Wait, panliligaw? Hindi mo naman ako niligawan. Niligawan kita that time. Kaya nga kita nilibre ng food at binigyan kita ng special na trabaho. Nakangiting sabi pa ni Songjin bago ito nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Panliligaw pala yun? Hindi mo naman kasi nilinaw eh. Akala ko kasi gets mo na yun, babe. Sorry, I'm not good in communication. Hindi ko nga alam kung paano ipapaliwanag sa'yo ng husto ang nangyari noon. But please listen to me, Trixie. I will try my best for you to understand what happened 4 years ago. Tumango siya at pinunasan niya ang pisngi ni Songjin. Hindi kasi nito napapansin na may luha na itong pumapatak sa isang pisngi nito. I like you so much, Trixie. Gustong gusto kita since the day I first saw you. Nung nagpunta akong Germany, doon ko na-realize na hindi lang pala simpleng pagkagusto ang nararamdaman ko sa'yo. I love you. Mahal na mahal pa rin kita. Puno ng emosyong sabi ni Songjin bago siya niyakap ng mahigpit. My love for you was the same reason why I went back early from Germany. Pero plinano ni Attorney Jacob na pagsilosin ako. Kinuwento ni Songjin ang lahat ng ginawa ni Attorney Jacob. Mula sa mga voice messages at videos na sinend nito kay Songjin. Nanlaki ang mga mata ni Trixie sa gulat. He did that? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Songjin dahil sa ginawa ni Attorney Jacob noon. Kaya naman pala galit na galit si Songjin sa kanya. Yeah, he did everything para paghiwalayin tayo. Kinain ako ng matinding selos ko. Tiniis kita ng 1 taon pero nung araw na pumirma ka ng divorce paper natin, halos paliparin ko pabalik ang eroplano dahil na-realize kong hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Hinanap kita pero wala ka na. Nabalitaan ko rin sa abogado ko na buntis ka, kaya mas lalo akong nagsisi at hindi ko halos kayanin. I am very sorry, Trixie. Nakayakap pa rin si Songjin sa kanya habang tahimik itong umiiyak sa kanyang leeg. Hindi na rin niya nakayanan at niyakap niya ito ng mahigpit. No, Songjin, wala kang kasalanan. Kasalanan ko rin ang lahat. Kung hindi ko pinagbigyan si Attorney Jacob noon na dumalo sa birthday niya, ay hindi pa mangyayari yun. Tumakas pa ako mula sa mga bodyguard mo. Natakot ako nung gabing iyon kaya wala akong nagawa nung hinalikan niya ako. Tinakot niya akong sasabihin niya sa'yo ang lahat tungkol sa totoong pagkatao ko. Tinakot niya ako na sasabihin niya sa'yong manluloko ko. Don't worry, babe. Pinakulong ko na siya. Pinaimbestigahan ko na rin. I'm so sorry. Nauunawaan ko kung bakit nagawa mong itago ang identity mo sa akin dahil sa kagagawan ng kakambal ko. I'm sure naiintindihan ka rin ng mama ko. Hinalikan ni Songjin ang gilid sa kanyang ulo. Nararamdaman niya ang pagmamahal nito. She closed her eyes when he slowly moved his head to hers. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Unti-unti niyang naramdaman ang malambot at mainit itong labi na dumampi sa kanyang bahagyang nakaawang bibig. Ganito pala kasarap ang magpatawad at ipakita ang pagmamahal nitong muli sa lalaking labis niyang namiss. Sumilay ang isang masayang ngiti sa mga labi nito at muli na naman siyang hinalikan ng buong pagmamahal. Masaya siya at naintindihan nila ang side ng isa't isa. Nang araw ding iyon ay wala nang ginawa si Songjin kundi kuhanin ang atensyon niya at makipagtalik sa kanya. Pareho silang pagod na pagod dahil sa pagtatalik na ginawa nila ng hapon na iyon. Kaya naman pauwi na sila ng Maynila ay nagpa-drive na lamang si Songjin sa driver nito. Bakit kaya pagod na pagod ang mami at daddy ko? Inosenteng tanong ni Jinsu ngunit nagkibit balikat na lang ang bata bago muling tinutok ang pansin nito sa cellphone nito upang ipagpatuloy ang paglalaro ng games doon. Ang sweet naman ng mami at daddy ko.
Kinabukasan ay napagplanuhan nila ni Songjin na asikasuhin na ang bibilhin nilang mansyon para sa kanilang pamilya. Nagbabala kasi itong palakihin na ang kanilang pamilya at ilipat na sila sa mas maluwang at mas malawak na tirahan. Songjin, paano ang kumpanya mo sa Korea? I love you, Trixie. Simulan na natin ang pagkakaroon ng tunay na pamilya. I want to be with you every day. Kung gusto mo dito sa Pilipinas manirahan o kahit saang bansa pa, bibili tayo ng bahay ngayon. Hindi na ako makakapayag na mawala ka pa sa buhay ko. Babe, nung araw na umuwi akong Germany, bumili ako ng singsing dahil plano ko nang tutuhanin ang relasyon natin. Plano ko nang pakasalan kang muli. Gusto kong maging mag-asawa na tayo ng totoo. Pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Kaya ngayon ay hindi ko nasasayangin pa ang mga oras. Magmamadali na ako. Hindi na ako magpaplano. Right now, right here. Tatanungin na kita. Pasensya ka na kung nakapangbahay lang tayo ngayon at nag-aalmusal ng simple. Balak ko sana na isang magarbo at magandang lugar gawin ito. Pero ngayon ko na gustong itanong sa'yo sa harap ng anak natin. Ang tanong na matagal ko nang gustong itanong sa'yo. Will you marry me for real this time, Miss Trixie Gomez? Sinseridad at punong-puno ng pagmamahal na tanong ni Songjin sa kanya. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang luha sa sobrang kaligayahang nararamdaman niya. Wala nang mas gaganda pa sa proposal ni Songjin kahit pa napakasimple nun. At hindi nga nagkamali si Songjin dahil ibinigay din ni Trixie ang masaya at matamis ng ngiti nito at pati na din ang matamis nitong oo. I will love you forever, Trixie. Mahigpit siyang niyakap ni Songjin. Alam ni Trixie na ang Diyos ang nasa likod sa lahat ng magagandang bagay na nangyari sa kanilang buhay ngayon. Hindi niya mapigilang mapaluha dahil naalala niya ang kanyang mga pinagdaanan. Lumipas ang ilang buwan at ikinasal sila ni Songjin. Nang araw din iyong mismo ay nalaman nilang nagdadalang tao siya sa ikalawa nilang anak. Nagpatuloy naman si Songjin noon na palaguin ang kanilang kumpanya at nakuha din niya ang kanyang porsyento sa iniwang kayamanan ni Doña Florentina. Hindi pumayag si Songjin na hindi niya kunin iyon dahil iyon daw ay isang paggalang sa kanyang yumaong ina. Napag-alaman din nilang nakalaya si Jacob at ang guro na si Sir Leo na may gusto kay Trixie ay iisang tao. Nagparitoke ito upang makipaghiganti sa kanila. Hindi ito nagtagumpay dahil na rin sa tulong ng isang guro ni Jinsu na nagsumbong sa kanila dahil narinig nito ang plano sa buhay ni Trixie. Sa huli ay kabutihan at pagpapatawad pa din ang nanaig. Masayang masaya sila dahil sa wakas ay natagpuan na rin nila ang lubos na kasiyahan at kapayapaan sa kanilang buhay.